So dito, tandaan natin, ang Supreme Court ay hindi influencer na nagdidesisyon base sa likes o bilis ng content. Sila po ay institusyon ng batas na gumagalaw sa sariling oras at proseso. Ngayon po ay ating pag-uusapan ang isang balita ng isang mainstream media na kung saan sinabi nito na ang petition for certiorari with application for the issuance of temporary restraining order or TRO ay ignored by the Supreme Court. So ito po ay hihimayin natin at titingnan natin kung tama ba na ganito ang ginagawang mga headlines or first liner na statement ng isang mainstream media. So as compared with the social media vloggers, no, dapat medyo doble ingat sila. Alam niyo naman po na sa mundo ng social media, ang unang makasigaw ng breaking, no, ang siyang panalo sa views. At pero sa gitna ng init ng bangayan ni na Vice President Sara Duterte at ng Kongreso, kailangan maging maingat ang mainstream media dito. So yung balita ba ay nagpapaliwanag o nagdi-design lang ng clickbait para manginis o mangaliw? Kanina sa social media lumabas nga yung balita nila at sinabi ng Rappler na inignore ng Korte Suprema ang hiling ni Vice President Sara Duterte na mag-issue ng TRO. So dito pumasok ang Rappler sa isang delikadong linya sa pagitan ng totoong batas at parang vlogger style na balita ang nangyari sa kanila. So paghambingin natin, journalism versus vlogging. Ano ba yung mga labanan ng salita dito? So ang mga vlogger po ay madalas gumagamit ng mga salitang wasak, supalpal, or inignore para makakuha ng atensyon ng mga viewers, no, mga nanonood sa YouTube channel or even sa Facebook. Pero iba kapag ang isang seryosong news outlet tulad ng Rappler ay maglalabas ng mga ganitong panalita. Kasi ang Rappler being a mainstream media ay may obligasyon sa ilalim ng Code of Ethics na maging tumpak at laging accurate sa paglalabas ng kanilang mga balita. Medyo may idea ako dito sa Code of Ethics ng mga journalist sapagkat ang aking anak ay isang journalist, naging editor ng isang sikat na news outlet at isang abogado rin. So dito bakit parang naging vlogger ang dating na Rappler? So kasi ang salitang ignored ay may halong emosyon yan eh. Parang sinabing hindi pinansin o binaliwala, no? Initsupwera. Parang gano'n ang dating ng kanilang headline. Nag-agree yung aso ko, tumatawa, di ba? Okay, so sa batas, hindi pwedeng i-ignore ng Korte Suprema ang isang kaso. Tandaan niyo po yan. Hindi pwedeng mag-ignore yan. Kapag may sinampang kaso dyan, nakasikasuhin yan. Inaksyon na nila ito sa pamamagitan ng pag-utos sa House of Representatives na mag-submit ng paliwanag o komentaryo ang inirereklamo sa loob ng 10 araw. So, hindi ito katulad sa pag nag-send ka sa Messenger o sa Viber or WhatsApp na scene zone ka lang, no? Sa Messenger or sa WhatsApp. Ngayon, sa mata ng mga vloggers, kapag hindi binigay agad ang TRO or yung temporary restraining order, talo na agad ang petitioner. Pero sa totoong batas, sa mata ng batas, under Rule 65 at 58 ng Rules of Court of the Philippines, iba ang intindi dyan. Hindi ito ignore. Ito ay due process. Pagsunod sa due process of law. Ingay ng aso ko. Hindi pwedeng maglabas ang Supreme Court ng TRO nang hindi naririnig ang kabilang panig. Dito, ang sitwasyon nito sa Kongreso. So dapat madinig muna ng Korte Suprema ang panig ng Kongreso. Parang sa away magkapit-bahay, di ba? Hindi pwedeng ipakulong agad ang isa dahil lang may nagrereklamo. Kailangan mo nang pagpaliwanagin ang kabilang side, di ba? That is due process. Kapag bigla mo na lang kinulong, hindi mo man tinatanong yung kabilang partido, ay bawal yon sa ating saligang batas. Dahil ang utos ng Supreme Court, dahil nag-utos ang Supreme Court na magpaliwanag ang House of Representatives, ang ibig sabihin yan, tinanggap nila yung kaso, yung petition for certiorari with application for the issuance of temporary restraining order. Ibig sabihin, buhay ang laban. Hindi ito inignore o pinatay or binaliwala. Di ba? So, binigyan lang ng pagkakataon yung kabilang partido na magpaliwanag. Okay? Parang sinasabi, issue ko ba yung TRO o hindi? Magpaliwanag ka. Pag na-justify,
hindi issue yung TRO. Pero pag di na-justify, labas yung TRO. Okay? So dito bakit delikado yung maling terminong ginagamit sa pagbabalita? Kapag yung balita mo parang vlogger ang dating at parang vlogger ka kung pumanag, may mga seryosong epekto ito. Siyempre malilito yung tao. Akala tuloy ng publiko ay tapos na ang laban o bias ng Supreme Court. Hindi maganda yan. Nagkikreate ka ng imahe sa Supreme Court na hindi sila sumusunod sa patakaran ng konstitusyon. Gayong sinusunod naman nila talaga ang tamang proseso. So, mahirap yun. Nakakapag-create ka ng image that is not consistent with the rules of procedure, rules of court. Diba? Ngayon, yung ganitong klaseng maling pag-uulat tungkol sa aksyon ng Korte o ng Korte Suprema ay maaaring ituring na pambabastos sa hudikatura. Kasi pag tiningnan yung politika dito, lalong nag-aaway yung mga magkabilang panig dahil sa akalang isnab ang Korte o nagkaroon ng pagbabaliwala na magdadagdag ng gulo sa sitwasyon ng ating bansa. So dapat iniiwasan yung ganyan eh. So sa social media vloggers, medyo mapagpapasensyahan mo pa dahil hindi naman mga journalist yan. Hindi naman mga lawyers yung iba dyan. Marami dyan na mga ordinary vloggers lang. So maintindihan mo pa, pero kapag ikaw ay isang journalist, mainstream media, Rappler, CNN, ABS-CBN, ibang usapan yan. Di ba? So dito, tandaan natin, ang Supreme Court ay hindi influencer na nagdidesisyon base sa likes o bilis ng content. Sila po ay institusyon ng batas na gumagalaw sa sariling oras at proseso. Ang paggamit ng salitang ignored ay maaaring maganda sa pandinig para sa engagement, sa views, sa likes, sa sharings, no? Pero hindi ito isang pero ito ay maituturing na isang malaking insulto sa katotohanan ng ating sistema ng hustisya. Ngayon, bilang mga mamamayan, huwag tayong maging biktima ng legal clickbait. Ang hindi pag-aksyon ng mabilis ay hindi po nangangahulugang walang aksyon. Di ba? So sa batas, ang katahimikan ay madalas na hudyat na pinag-aaralan pa ang malalim na katotohanan. Huwag basta maniwala sa headline, basahin ang proseso, basahin ang batas, at kung hindi mo mabasa ang batas, makinig sa isang taong nakakaintindi ng batas.